Okay, sa pagkakataon na ito, tayo po dadako sa ating pangangaral. Muli, hayaan niyong ulitin ko ang aking pasasalamat sa pagkakataon na ito na i-share ninyo ang inyong pulpito para po sa akin. Dala-dala ko po muli ang aming pagbati mula sa ating iglesia sa San Simon, sa SABC. At gusto ko pong ipabatid sa inyo na kayo po ay aming ipinapanalangin. At sana po ay kayo magpatuloy sa pagmamahal ni Kristo at sa fellowship of the Spirit in your day-to-day life. Kasama ko rin po ang aking mga kapatid na galing sa SABC. Actually, galing pa sila sa Bulacan, yung mga kapatid natin na iba. At privilege sa akin at isang napagandang pagpapala na makasama rin sila sa pagkakataon nito. Ngayon, ibibigay natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Ako po ay may mensahe na manggagaling sa Genesis chapter 4. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, buksan nyo po sa Genesis chapter 4. Sorry po, dapat Tagalog ito pero the way I put it in my manuscript, English siya. But sisikapin ko pong Tagalogin yung mga sasabihin ko. Pero para sa pagbabasa muna, ay basahin ko lang po sa English. Genesis chapter 4, 1 to 16, ito yung famous na account ni Cain at Abel. Okay, so Genesis chapter 4. Basahin ko po ito, tapos manalangin tayo ulit ng panandalian. Magbasa tayo, samahan niyo ako, follow me with your eyes. Now, Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again, she bore his brother, Abel. Now, Abel was a keeper of the sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of the fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. But for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. The Lord said to Cain, Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, and you must rule over it. Cain spoke to Abel, his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is Abel, your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Verse 11, And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. Then the Lord said to him, Not so. If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord put a mark on Cain, lest any who found him should attack him. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Tayo manalangin. Panginoon, pagpalain niyo ang inyong salita. Buksan niyo ang aming mga puso. Bigyan niyo kami ng tamang talino at kaunawaan sa mga maipapangaral sa araw na ito. Itago niyo ako sa likod ninyo, Panginoon, bilang inyong alagad at mangangaral sa pagkakataon na ito. Nawa maitaas namin si Kristo, makita namin ang kasamaan ng aming kasamaan at makita namin ang biyaya ng inyong biyaya. Aming binibigay ang aming mga sarili sa inyong salita. Ibigay ninyo, Panginoon, ang inyong salita sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng aking message is The Self-Consumed at Its Finest. Ang makasarili sa kanyang pinakasakdulang anyo. Parang ganon. Itong gusto kong pagbulay-bulayan natin. Ang konteksto ng ating binasa ay tungkol sa kay Cain at Abel. Ito ang unang tala sa Biblia ng unang pagpatay, pagkitil, the first murder in human history. Ito, makikita natin ang unang tingin sa sangkatauhan as a whole, outside the presence of God. Before this, nasa presensya pa sila ng Diyos, tapos sinabi yung mga curse kay Adam and Eve. Pero chapter 4 is the first reporting of man in the context outside of Eden. Wala na sila sa presensya ng Panginoon. What is famous in the account, ang sikat sa account na ito ay yung horrific na murder kay Abel.
sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kapatid na si Cain. Ang sinulat ito ni Moises, Genesis chapter 4, isinulat ito ni Moses para hindi lang ipakita ang pagpapatuloy ng lineage ng tao na simula nung nagkasala si Adan at Eva, hindi sila tinapos ng Diyos, nagpatuloy pa rin, pero hindi lang para ipakita ang pagpapatuloy ng sangkatauhan, pero para mas i-highlight ang kasamaan ng tao. Hindi lang kasi nagpatuloy ang tao na makasalanan siya. Nagpatuloy siya sa kanyang kasalanan. Okay? Hindi lang tumuloy ang tao sa kanyang buhay. Lumala siya sa kanyang kasalanan. Yun ang pakay ng mayakda. Bakit binibigay yung Genesis chapter 4? Not only to see the birth of civilization, but also to highlight what happened to the depravity of man. Ano nangyari sa kasalanan ng tao na namayani sa kanyang puso? Okay? It meant to show that man's sin did not remain in Adam. Tandaan nyo, walang kinitil si Adam. Okay? Meron lang siyang sinuway. Pero ang pinapakita sa atin dito, hindi siya nanatili sa same na level sa kanyang progeny, sa kanyang mga anak. Actually, lumala ito. This is very important. This is what sin does. Ito yung ginagawa ng kasalanan. Hindi siya nananatili bilang pagsuway. Ang kasalanan hindi po siya parang simpleng pagsuway. Ang kasalanan, it will culminate, ito'y pupunta sa kanyang climax, sa kanyang sukdulan, na magiging kasiraan siya. It will go to violence and destruction. Ang focus actually ng chapter 4 ay hindi si Abel. Binasa po natin sama-sama, di ba? Kaninong pangalan ng mas maraming binanggit? Kay Cain. Actually, ang hero, anti-hero, ng chapter 4 is Cain. Ito yung kanyang focus. Actually, hindi hinanap ni Yahweh si Cain kay Abel. Lumapit siya kay Cain para hanapin si Abel. Naintindihan nyo? Hindi niya hinanap si Abel, asan si Cain? Hindi, actually, kay Cain talaga yung focus kung camera siya. Siya yung parang sa kanya yung bida. Siya yung kailangan natin tignan sa pagkakataon nito. Pag sinasabi kong bida, hindi talaga siya bida kasi nga siya yung masama dito. Pero siya yung focus ng ating mga talata. Abel was the designated brother. Hindi sinabi na, oh, Abel, where is your brother Cain? Actually, binanggit na yung kapatid ay si Abel. Si Abel meron lang extra, para siya extra. Siya lang ay binanggit dahil kapatid siya ni Cain. Your brother Abel. Okay? So, sabi ni Arcentius, eto sa Genesis chapter 4, homicide is the centerpiece. But this is far more than a record of the first murder. It is about the way of Cain. Ang landasin ni Cain. Yun yung Jude 11, pag binasa niyo yung New Testament. The way of Cain is the corruption and slide of a heart away from God into, not humanity, into blessedness, no? Into notorious sin. Ang kasalanan pala, itong ginagawa niya sa isang tao. Hindi niya lang nilalayo ang Diyos sa kanya. Ang ginagawa ng kasalanan, pinapalala ito ng pinapalala. Ang mga Puritans, ang sabi nila dito, the sinfulness of sin. Ang pagiging makasalanan ng kasalanan. Ganito ang gagawin niya. Hindi siya mananatiling neutral. Ang tono, nung unang mga talata, verses 1 and 2, the tone is expectancy. Optimistic ang verses 1 and 2. Ano nangyari sa verses 1 and 2? Nagkaroon ng anak si Adan at Eva. Actually, yung verse 1 at 2, yung pagkakasahad ni Eva na pangalan niya ay Cain, for I have gotten a man from the Lord. Exclamatory yun. Alam niyo, exclamatory, pahiyaw. I have gotten a man from the Lord. Ito na yung ipinangakong tatapak dun sa ulupong, yung sisira, that will crush the head of the serpent. Parang ganun. Parang ganun yung expectancy niya. I have gotten the man from the Lord. Very optimistic. Yung umpisa nung talata. A children being born. Eve's confession. Tapos binigyan pa ng pagpapatuloy. She bore again
his brother Abel. And he was a keeper of the sheep. Si Cain ay naging worker of the ground. So everything is fine and dandy. Good. May vocation pa nga sila. Nagkaroon pa sila ng pag-asenso. Pero biglang nagbago. Verses notice that Eve's anticipation was hopeful, was immediately overturned by misery. Naging miserable sila bigla. Verses 1 and 2, masaya. Okay, pagdating sa mga susunod, miserable na sila. Ito yung katikisim ng aking anak. What happened to Adam when they sinned? Ang answer, instead of being holy and happy, they became sinful and miserable. They were not just sinful legally, they were experientially miserable. Naging miserable ang buhay dahil sa kasalanan. Verses 3 and 5 ng ating binasa implies na may oras na lumipas. Time has passed, a season has passed. They were doing what is, and as they were, parang pumasok na insekto, sorry. They were doing what man is supposed to do in verses 3 to 5. Pansinin ninyo, binigay yung bokasyon, tama? Keeper of the sheep, tapos tender of the ground, parang farmer, gano'n. Pero ano ang highlight na ginagawa nila? In verses 3 to 5, they were worshiping. Man is first and foremost a worshiper. Kahit na makasalanan na yan, mag-worship pa rin yan. Okay? It's just acceptable ba yung worship mo o hindi? Abel ba yung worship mo o Cain? Parang gano'n. Pero worshiper na yan. Yan ang ginagawa nila. So, man was supposed to be doing what he is supposed to be doing most. Worship. Pero ito na, nagkaroon na ng drama. Nag-unfold na yung talata, yung passage natin. At Abel's sacrifice was accepted. Cain was not accepted. Tama? Ano nangyari? Cain was angry. Yahweh confronted Cain. Cain turned his anger towards Abel and did the terrible crime. He killed Abel. Ano nangyari? What happened in the passage was what was supposed to be an account of celebration and worship, it became an episode of horror. Ang ganda sana, dapat papunta sa ang anticipation, sa celebration, naging horror yung nangyari. Karumal-dumal ang naging conclusion ng passage. When given the chance, anong ginawa ni Cain? Cain retaliated more in the face of God. When given the judgment, Cain concerned himself nung binigyan ng paghahatol. Anong ginawa ni Cain? Masinisip niya pa, di papatayin na ako ng mga tao niyan. Masinisip niya pa rin yung kanyang sarili. Nilalatagan na siya ng paghuhukom ng Diyos. Imbis na magsisi siya, anong ginawa niya? Self-preservation pa rin. Nung kinonfront siya ng Diyos, siya pagalit. Asan yung kapatid mo? Bakit? Ako ba yung tagapangalaga ng kapatid ko? Tamo tong siya na nga mali, siya pagalit. Yun yung pinapakita ni Cain. Ang lala ng nangyayari. Kung ikaw to yung, alam mo yung music niya, yung malalim na parang Diyos, yung dung, gaganon na. Para magkakaroon na ng trahedya sa susunod nito. Malapit na, ayan na. Nagkakaroon na ng nadidispalinghado na lahat ng mga bagay-bagay. Pero pinapakita ni Cain, sa kada pakikipagtungo ng Diyos sa kanya, lumalala siya na lumalala. So itong ginagawa actually ng kasalanan. Kaya yun yung ating title, The Self-Consumed at its Finest. What happens to the sinful? He becomes self-consumed. Ang makasalanan na mamumuhay sa kanyang sariling kasalanan, hindi yan magiging mapagpatawad, magiging masiyahin. No. Ang mangyayari dyan, magiging punong-puno siya ng kanyang sarili. Magiging mas makasarili yan. That's the self-consumed. Gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda. GGSS, may mga tinatagong kasalanan sa puso. Kaya kung kayo GGSS kayo, baka may tinatago kayong kasalanan sa puso. Pero in other words, ito yung ginagamit ng Diyos para ipakita sa atin ang kasalanan, hindi mo pwede sabihin, nasa puso ko lang. Brad, Pastor, hindi, okay lang po. Wala naman ako nasasagasa ang ibang tao. That's not true. Kailangan i-deal with mo ang kasalanan mo kasi aalingaw-ngaw yan. Aalingasaw yan. Lalabas yan. Lalala yan. Hindi maaari na ang kasalanan mananatiling
same level. Hindi totoo yun. Kakainin ka ng kasalanan mo habang buhay ka pa lang. We see here that sin makes a man so set in his ways, he sees no wrong in himself, but only on others. Nakikita lang niya yung mali ng iba, pero hindi na ang kanyang sarili. Ganun ang kasalanan. Makikita natin dito ang kasalanan, it makes a man so naive, hibang, that instead of changing his ways, he'd rather kill the acceptable one. Sipin niyo yun, imbis na magbago ng landas, kunwari, may nakasalubong kayo, one way lang yan, kayo yung mali. Imbis na umatras ka, ang ginawa mo, hinarurot mo, bayaan mo na mabanggayan. Ganon ang kasalanan. Itutuloy niya yung kanyang pagiging malala. In other words, this is what sin does to man. It will make him so set in his ways that even if God, ito yung malala, ito, makinig kayo mga kapatid, ito ang delikado sa kasalanan. Even if God sends him correction, he will be insensitive to it. Yun yung mensahe natin. The self-consumed will be so full of himself that even amidst judgment, he will not respond to God in repentance. Mag-ingat tayo. Ang makasarili ay magiging punong-puno ng kanyang sarili na kahit nasa gitna na siya ng paghahatol, ay di pa rin siya tutugon sa Diyos ng may pagsisisi. Itong kasalanan. Ako po'y mangangaral ngayon ng kasalanan. Hindi ako magkakasala, no? Mangangaral ako tungkol sa kasalanan. Alam nyo ba, huwag niyong isipin na ang kasalanan mananatiling pangloob lang. Internal rebellion. Hindi totoo yun. It will eventually come out. Kahit itago mo. May anak po ko na 5 years old. Isang utos lang, makikita mo yung puso niya. Yung, oo, nandito ako. Sumunod ako sa iyo, Daddy, pero yung puso ko, alam mo dito ka. Pag kumakain, huwag kang tatayo. Galit siya pa galit. Batukan kaya kita. Pinakain na nga kita pero yung, alam mo yun, sumusunod siya panglabas. Pero yung loob niya, ayaw. Sumunod. Yun ang kasalanan. At akala niya sumusunod na siya noon. Akala niya nakakatakas na siya sa mata ko. Na hindi ko makikita yung ginagawa niya. Ang gagawin ko, didilwid ko pa rin yun. Bakit tayo sumunod? Kumakain na nga ako, hindi. Bakit tayo mong sundin yung sinasabi ko sa'yo? Dapat gugustuhin mo yung utos. Yun yung pinaka-heart of the matter. Okay? Pero that's illustrative. Make it exponentially greater sa puso mo. Bata lang yun, na simpleng pagsuway. Pero ang point, akala niya, dahil sumunod na siya ng panlabas, okay na siya. Pero actually, pag hindi na deal with yung puso niya yun, darating yung time, mas malala gagawin nun. Na hindi na lang niya titignan yung aking utos o ang batas bilang dapat sinusunod. Bitignan niya yan bilang kaaway. Magiging salot ng lipunan to kung hindi to matututo dito sa tahanan na ito. Tama? Alam niyo na ang kapag ang bata napabayaan, hindi naman niya magiging henyo. Meron ditong napariwara, tapos naging matiwasay. Wala, napariwara nga Meron bang matiwasay na napariwara? Wala. Na pag napariwara, lalo lalalayan. Ang magtuturo dyan, mundo. Tama? Ganun ang kasalanan. Nasa loob akala. Pero ang pananaw natin kasi, sa mga bata lang yon. Hindi po, sa lahat ng kasalanan nyo. Sa lahat ng kasalanan natin. Kapag yan tinago mo, at binigyan ka na ng tsansa ng Panginoon na pagsisihan, pero tinago mo pa rin, aalingaw-ngaw yan. Lalabas yan. At ikaw na lang ang hindi nakakapansin na yan na pala. Kaya nga ang mayabang, hindi niya alam na mayabang siya. Ang yabang na pala niya. Alam niyo yung punong-puno ng kanyang sarili, ang tingin niya pa rin humble siya. Pero hindi na niya pinakikinggan yung iba, alam mo yun? That's how sin is. The self-consumed will be so engrossed with his sin, he will eventually be naive until destruction, hanggang kasiraan. May ilustrasyon daw dito ng bata ko na sinabi ng mga teacher namin, mga chapel hour noon, Christian school kami, yung paano daw, yung palaka, pag nilagay mo siya sa isang tubig, nasa tubig, na room temperature, tas low heat lang, mababang, hindi daw siya aalis doon. Hanggang maluluto na siya dahan-dahan. Kasi masyado lang siya mag-a-adapt. Nandun na siya sa konteksto daw yun. Ewan ko kung totoo yun, hindi ako nanghuli ng palaka at ginawa ko. Pero ganun daw mangyayari sa kasalanan. Lulutuin ka niya sa sarili mo, hindi mo na siya iiwanan.
what should be the movement of the passage is ito. Ganito dapat ang nangyari. Nagkaroon ng tao, existence. Nagkaroon ng krimen. Nagkaroon ng konfrontahan. Ang dulo nun, pagsisisi. Tsansa yung pagkonfrontahan eh. Aareglo ka na dapat. Kumbaga, magsisisi ka na. Ang nangyari, ganito, ito yung dinemonstrate, pinakita ni Cain. Dumating siya sa mundong ito, nagkaroon siya ng kasalanan, kinonfronta siya, pinagtanggol niya yung kanyang sarili, kaya nangyari, pinalayas siya. Exile ang dulo. In other words, Cain was so sinful, so entrenched, yung sinfulness sa heart niya, he missed the opportunity of God's grace. Yun yung mangyayari. Dalawang bagay, aspeto ang makikita natin dito. Una, ang pagiging mapanlin lang ng kasalanan. Ikalawa, ang pagiging mapagpunyagi ng biyaya. Okay, the perseverance of grace and the deceitfulness of sin. Or the deceitfulness of sin, the pervasiveness of grace. Okay, yun ang titignan natin. Una, tignan natin. Yung mga talatang 8 hanggang 14, bigay ko yung obserbasyon. Si Cain, mas concerned pa siya sa well-being niya kaysa sa bigat ng kasalanan niya. Yun yung verse 8 to 14. Basahin ko lang ulit Samahan niyo ko Cain spoke to Abel his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother and Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" Tingnan mo, lumapit pang Diyos sa kanya. "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Parang sarcastic pa tong loko-lokong ito, no? And the Lord said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. And now you are cursed from the ground which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and wanderer on the earth." Cain said to the Lord, "Lord, forgive me, I have sinned." Yun ang dapat sinabi niya. Etong sinabi ni Cain. Cain said to the Lord, verse 13, "My punishment is greater than I can bear." Hindi ba't sobra naman yan? Tignan niyo yung convoluted na justice na system na hawak nito. "Behold, you have driven me today away from the ground. And from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive, a wanderer on the earth. At kung sino man makakahanap sa akin, papatay na nila ako kung ganyan." Mas concerned pa rin siya sa kanyang sarili. Mas gusto pa rin niyang pangalagaan yung kanyang sarili. Yun yung verses 8 to 14. If we look carefully sa response ni Cain kay God, we will see he's full of himself. So, ang tawag dito, self-prescribed. Alam niyo sa Facebook, your status. Dinidescribe mo yung sarili mo. Sa Facebook status mo, di ba? Lonely, broken, lifted, mga ganun. Si Cain, yun lang ang ginagawa niya, piniprescribe niya lang yung sarili niya. Binibigyan niya lang ng sariling diagnosis ang sarili niya. Ito ko, ako ito. Actually, very self-centered si Cain, puro Cain. Pati yung brother niya, am I my brother's keeper? Yung emphasis, my brother's keeper. Ako. Lagi na lang siyang ganon. Puro ako. O sabi ng Diyos, gusto mo ikaw? O mag-isa mo, exile. Mag-isa ka ngayon. O mag-isa ka na lang. Ikaw na lang talaga. Nakukuha ninyo ang nangyari. Pero sipin ninyo i-dramatize nyo. Use your imagination, guys. Sino lumapit nung pinatay si Abel? Si Cain o ang Diyos? Ang Diyos actually. God came to him. Pero hindi pa rin niya na-gets. Hinanapan pa siya ng chance, binigyan pa siya ng chance. Anong ginawa mo? Asan yung kapatid? Hindi yung parang hindi omniscient ang Diyos doon sa pagkakataon na yun. Alam ng Diyos ang nangyari. Ano yun? Chance yun. Kumbaga kung kapulisan nyo, nasa interrogation room tayo, umamin ka na. Tapos sinabi niya, bakit ako ba? Ako ba talaga nangangalaga dyan? Am I my brother's keeper? Actually, pangungutya yun. Yung keeper, unang ginamit, keeper of the sheep. Bakit? Tupa ko ba yan? Ako ba ang pastol niyan? Kinutya pa niya, yung pinatay niya. Nakukuha mo? Tignan mo itong Cain na ito. Ang dami niyang tsansa, pero blinander niya pa. He didn't even answer God. Sa isang okasyon. Tignan niya, imbes na yung sa
chapter 4, verse 6 to 7. Tignan nyo lang, alam kong 8 to 14 yung text natin. Verse 6, the Lord said to Cain, why are you angry and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? Hindi pa tutungkol sa ano. Okay? Nagalit pa lang si Cain dito dahil hindi tinanggap yung offering niya. Okay? Tignan nyo, why are you angry? Why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is lying at the door. Andyan yan, sasaklamin ka niyan. Its desire is for you. Pero dapat ikaw, you must rule over it. May chance pa ng grace, oh. You must rule over it. Ba't nagagalit ka? May biyaya. Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon, Cain, kinausap niya. Alam niyo yung verse 8? Alam niyo yung sinagot ni Cain? Hindi siya sumagot sa Diyos. Kanino siya sumagot? Cain spoke to Abel. God spoke to Cain. Cain spoke to Abel. Hindi siya nag-respond sa Diyos. Ngayon, ang ganda basahin, di ba? Mas malalim ngayon yung pananaw niyo sa Cain at Abel. Tignan niyo, nilapitan siya ng Diyos, mas tinignan niya yung iba. Minsan, ganun din tayo mga Kristiyano. Nangungusap ang banal na espiritu. Pero, kasalanan mo yan, brother. Di ba? Makinig ka sa preaching. Parang gano'n. Imbis na ikaw, tignan mo yung sarili mo, suriin mo, kasalanan mo to, mas madali mo pang titignan yung iba. Di ba? Pero, besides the point, anong ginawa ni Cain dito? He instead turned his frustration to Abel. Hindi niya kayang patayin ng Diyos eh. Galit siya. So, anong gagawin niya? Papatayin ko yung katanggap-tanggap sa Diyos. Grabe ang kasalanan, no? Itong gagawin ng kasalanan sa atin, itong puso natin pag hindi natin iningatan. Akala natin okay lang yan? No. Kahit private pang kasalanan yan. Darating yung time, hindi mo nare-respetuhin yung iba. Mga lalaki, yung mga kasalanan nating pang personal, sa mga mind natin, walang galang yan sa iba. Tama? Kala mo lang wala ka na-apekto ang iba, na-agrabyado. Pero actually, bumabaho yan. At tinitignan mo na yung iba na kamumuhian mo yung image of God sa iba. Kaya nga, di ba sabi ni Kristo sa Matthew, hindi, para tungkol sa pagpatay, hindi mo naman actually kailangan patayin yung tao. Mag-isip ka lang na may puot sa isang kapatid. Pagpatay na yon. Punuin mo lang yung puso mo ng galit, ukol sa isang kapatid, para mo na rin siyang pinatay. Yun ang standard ng murder. At sasabi mo, sir, bro, wala pa akong pinapatay dito. Oh, in my mind, I can confess to you, I have been a murderer. Sometimes, pag hindi nga ako nag-ingat, baka pati sa asawa ko, pwede ko siya mapatay sa aking isipan. Tama, mga may kasamang mga asawa dito, pag di mo iningatan, ang puso mo, sa galit mo, pwedeng pinapatay mo na pala siya. Yung mga anak natin, kung paano natin disiplinahin, kung walang Biblia, walang regulation, baka parang pagkitil ang ano yan. Ganun din naman tayo mga anak, o kaya naman tayo mga under, o mga may namumuno sa atin. Yung sama ng loob natin, pag hindi natin iningatan, pagkitil na rin yan. O mag-ingat tayo, yung kasalanan sa puso natin, mga kapatid. Ikalawang tanda na hindi ginagawa ni Cain yung dapat niyang gawin at nalilin lang siya nung kasalanan niya. Verse 9, sa text na binasa natin, instead of, sabi ni Lord to Cain, where is your brother? Eto na, nagsalita na siya. He said, I do not know. Am I my brother's keeper? Oh, in verse 9, instead of regretting what he has done, Cain had the audacity to point out na parang sinasabi niya, bakit kailangan ko bang pakialaman kung nasaan ang aking ano? Alam mo kung anak mo to, yung sasabunin mo yung bibig. Alam mo yun? Ganyan ka. Tinahanap ko yung kapatid mo sa'yo. Ang sagot mo, bakit? Tupa ba siya at pastol niya ba ako? I do not know. Kasi nungalingan ba yun? Hindi. That's a lie. Pero yung pagkakasaad nun, I do not know. Firm yun. I do not know. Ganun siya ka-believe na wala na akong alam kung nasan yan. Parang nagmamaang-maangan, di ba? Pero actually, believe siya sa sarili niya. Hindi mo na malalaman. Nilibing na niya. Pinatay niya eh. Pero di ba sa susunod makikita, the blood of your brother is crying out. Alam ng Panginoon kung nasan talaga. Binibigyan lang siya ng tsansa.
Ikatlong tanda, verses 10 to 14, instead of repenting, acknowledging his sin, he was more concerned with preservation. Tama? Self-preserving pa rin siya. Imagine, minurder mo yung isa, pero gusto mo hindi ka patay ng iba. Di ba napansin niyo yung, ano yung tinanong, irony? Tagalog, kabalintunahan sa nangyari dun sa kanya. Kapapatay niya lang, tapos sabi niya, paano naman ako, baka patayin ako. Nakukuha ninyo, yung parang, what? You just killed the man. And now in the judgment of God, tumatawad ka pa. Yung gusto mo po makipag-deal sa Panginoon na huwag naman ganyan kasi grabe naman, baka ako naman patayin. Siya nga walang pakundangan, inosente, pinatay niya. Pero hindi niya nakikita yon, yung mathematics na yon, sa kanyang sarili, dapat lang ma-preserve siya. Ganun ang isang makasalanan. Makasarili. Wala siyang pakialam sa kung anong logical, kung ano ang ano. Ako, grabe si Cain. Murdering someone with your own hands but still thinking of your own well-being. Sa English, the audacity. The audacity. How many times he uses the pronoun to himself? I, me, my, I, me, my, I, me, my. Yun lang ang sinabi niya. Ni minsan hindi niya sinabi, paano yung kapatid ko? Napansin niyo, wala siyang sinabi, paano naman yung iba? Wala, siya lang. Concern lang siya sa kanyang sarili. At yun ang prinsipyo. This is the principle. The self-consumed will be more concerned with his own convenience than righting the wrong of his ways. Ang makasarili, mas iisipin niya lang kung ano yung mas makabubuti sa kanyang sarili kaysa sa dapat niyang baguhin sa kanyang sarili. Sin makes you numb to the seriousness of your situation. Actually, it makes you indifferent to God's call of repentance. Binibigyan ka na ng tsansa ng Diyos. Alam niyo po ba, kada pagpunta niyo dito, ibig sabihin nun, biniyayaan na kayo ng Diyos ng tsansa na magsisi. Paano ko nasabi yun? Dahil lang mensahe ko ay pagsisisi. Hindi po, dahil nagising kayo. Kada gising ninyo ng umaga at wala kayo sa impyerno, tsansa po iyon para manumbalik at tumangkilik sa Panginoon. Kasi kung may deserve ang tao, ang deserve niya sa kanyang kasalanan, impyerno. Pero ito ang Diyos, sa lahat ng kanyang kabutihan, araw-araw, bibigyan ka ng kakayanan na mamuhay. Bibigyan ka ng tsansa makapakinig. Bibigyan ka ng tsansang tumalima. Hindi nagkulang ang Diyos sa tsansa na binigay sa iyo. Ang kulang yung puso mo. Ayaw natin tumalima. To be so full of oneself, pero alam niyo ito, should not be the character of the believer. Hindi dapat katangian ng mananampalataya na makasarili siya at punong-puno siya ng kanyang sarili. Actually, ang katangian ng mananampalataya ayon sa Biblia, handa siyang isuko ang kanyang sarili. Tama? Handa mong isakripisyo. Sabi nga ng Romans chapter 12 verse 1, di ba? Therefore, present yourself to God as a living sacrifice. Kung meron man tayong katangian, tayo yung parang handang i-alay ang ating sarili para lang maitama ang mali o para magawa ang tama. Hindi nagmamatigas sa kasalanan, pero kadalasan, ang mga mananampalataya, sila pang matigas ang muka. Matigas ang puso. Di ba hindi natin napapansin? Minsan nga, kung kagaya ko kayo, minsan matutukso pa ako na magalit dun sa nangangaral eh. Ba't ako pinapatamaan ito? Hindi ko naman kilala yun. Pero magagalit ka kay Abel. Dahil wala namang ginawa si Abel. Nag-alay lang, nagsumamba lang. Pero minsan ganun din tayo, di ba? Sasama loob natin pag sinabi sa atin yung alituntunin na hindi natin nakakamit, so magagalit tayo sa mga nakakakamit. Tama? So dahil pala yung iba katanggap-tanggap, dapat baguhin natin yung standard ng iba. Tayo, hindi tayo magbabago. Ganon si Cain. That's the way of Cain. Yun yung landasin. Ang puso ba natin parang landasin ni Cain? A mark of the hardened sinner is being insensitive to the guilt that his sin brings. Sa narrative po na binasa natin, hindi tayo si God. Hindi rin tayo si Abel.
Hindi rin po tayo mga inalay dito. Alam niyo kung sino tayo dito sa typology ng Genesis 4? We are Cain. Ikaw si Cain. Ikaw ang focus ng kasalanan. Kontrabida ka sa narrative. Ang bida, lagi ang Diyos. Dito, align mo yung sarili mo na, ito. Actually, mas nakaka-resonate nga tayo tama? Kay Cain, tignan mo nung in-expound ko yung sa loobin kung bakit ano nangyayari. Di ba't yung inyong mga puso umaagree din? Oo nga, no, ganun ang kasalanan. Bata pa ako, ganun na ako Wala sa inyong tinuruan ng inyong mga magulang na maging ganito. Likas tong lumabas sa inyo. Nadagdagan lang siguro ng environment ninyo o ng mga impluensya ninyo. Pero likas tong lalabas sa inyo. Ipe-preserve nyo ang sarili ninyo. Nakakita ka na ng binibreastfeed na bata na ang ayaw niya yung sa kanya, gusto niya, mama, ikaw na lang. Walang ganun. Mine. Yun ang childhood. Mine, what is for mine? Para sa akin. Di ba kaya nga sabi nila, no, pag pinanganak na kasara, yung madamot. Wala daw pinanganak na, eto para sa'yo. Wala daw ganun. Pero that's just fancy. That's not scientific. But you see the point. Likas na makasalanan at self-preserving ang tao. Hindi siya repentant. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Bagong Tipan, ang repentance ay biyaya ng Diyos. Regalo siya ng Diyos. Pagkakataon siyang ipinagkakaloob ng Diyos. At kakayanan siya na iginagawad din sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya walang mayabang na nagsisisi. Ang tunay na nagsisisi, alam niya dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya may Filipino culture ng pagsisisi. O sige na, sorry na, pero actually, talaga alam mo yun, yung nagmano pa. Hindi tunay na pagsisisi yun. Ang tunay na binisita ng pagbiyaya ng pagsisisi, bagsak lang siya. I have sinned. Yan nyo yun sa kasulatan sa Matthew yata yun, na may Pariseo at may publican. Yung Pharisee, Lord, lumapit sa Panginoon. Lord, ito ako, nagtatights ako, ganito, ganyan, lahat. Tapos yung publican, tax collector yun, lumapit sa Panginoon na nahampas ang kanyang dibdib. Panginoon, ako'y makasalanan. Sino daw ang katanggap-tanggap doon? Ito. Hindi yung nagmamataas. Yung tunay na bagsak. Tunay na basag ang puso. Yun yung sinasabi sa Psalms, the sacrifice of the Lord are a broken spirit. Broken-heartedness is the result of repentance. Cain was never that. He was just self-preserving. Actually, may mga evangelicals linlang ngayon. Tinanggap si Kristo dahil ayaw lang pumunta sa impyerno. Sino ba naman hindi tatanggap kung meron pala akong LTO ticket na hindi ako makukulong, sinong hindi tatanggap nun, di ba? Pero hindi nila alam na kailangan may pagsisisi. Kailangan may pagsangayon ng Panginoon ko. Hindi yun, ang ebanghelyo, hindi lang siya na ticket to heaven. Yes, totoo yun. Pero it is a changed life. It comes through conversion. Sa theology po, ang conversion, ang pagtalikod sa kasalanan at pagtugon sa Panginoon. Repentance and faith yun. Equals conversion. Repentance and faith, isang coin yun ng conversion. Yun yung itinuturo. Walang papasok sa kalangitan na walang mangyayaring ganon. Hindi pwedeng meron ka lang paniniwala sa Panginoon na siya nga ang Panginoong Jesucristo, pero walang pagsisisi. Kailangan pagsisihan ang mga kasalanan. Actually, kahit Kristiyano ka na, anong itinuro ng Panginoon sa Lord's Prayer? Yung prayer na tinuro. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. Hindi naman hindi Kristiyano nagnanalangin noon. Even mga Kristiyano, magnanalangin araw-araw, Panginoon, makasalanan kami. Repentance is a gift given, perpetually done by the Christian. Kaya hindi pwede na magkakaroon tayo ng characteristic na hindi tayo marunong magsisi. Mag-ingat kayo. It is very un-Christian to be unrepentant. Even in the home. Kahit sa bahay, alam niyo yung mag-asawa, siguro ako lang, kayo hindi siguro. Mababait kayo Kami lang siguro to. Yung asawa, yung para kaming caveman. Alam niyo yung caveman, yung mga,
Hindi ko siya pansin. Dito, hindi ko rin siya pansin. Para kaming nawala kami ng language. Hindi na kami nag-usap. Ganun lang. Bakit? Ayaw magsisi. Ayaw magpakumbaba. Ba't hindi? Di ba? Madadaan sana sa pagpapakumbaba, Yun nga ang Christianidad eh. Ang sabi ng New Testament, mag-unahan kayo sa pagpapakita na mas mataas sa inyo yung isa. Hindi yung mag-unahan kayo pakitang mas mataas kayo sa iba. Mag-unahan kayo. Unahan na, yun yung competition nyo. Itaas ninyo yung iba kaysa sa inyo. Ay, mas dakila yan sa akin. Mas gracious yan. You can speak great about others. Baliktad ang Pilipino. Maraming masasabi, marites yung tawag dun. Diba? Maraming masasabi yan sa iba, pero sa kanyang sarili, ang taas niya. Mali yun, hindi yun ang Kristiyano. In the narrative we are the one who doesn't want to follow God, accept His reproof, and treats others with bad intent. And we are the ones being desensitized by our own faults. Ito yung kasalanan daw. Para siyang bisyo. Para siyang bisyo ng paglalasing. Alam mo yung paglalasing, di ba? Ginagawa dyan ng marami. Filipino culture, at hindi lang naman Filipino. Para makalimutan yung problema. Tama? O, ganito. Question. Tama ba na panahon na yun nalasing siya, nakalimutan na niya yung mga bagay-bagay? Maaari. Tama? Langon eh. Bukas, nandun pa ba yung problema? Nandun pa rin. Ganon din ang kasalanan na hindi pinagsisisihan. Pwede ka mong gawin ng paraan para kalimutan mo na lang, i-desensitize yung sarili mo. Pero pag hindi mo pinagsisihan, bukas andyan na naman yan. It just numbs you to its presence. Alam niyo ang kailangan natin? Faith. Pananampalataya. Kailangan natin ng biyaya. Hindi po anesthesia ang kailangan mo. Alam niyo anesthesia, di ba? Para mamanhid ka lang. Hindi mo kailangan ng pampamanhid. Kailangan mong pagbabago. So, aplikasyon, mag-ingat tayo sa abilidad ng kasalanan na padilimin ang ating puso ng grabe na hindi na natin makita yung damage na dinadala nito sa atin. Mag-ingat tayo. Darating pala sa punto na pwedeng ang puso ng tao hindi na siya masyado naapektuhan. Kaya nga nagkakaroon ng serial killer, serial rapist. Bakit? Nagkaroon na ng serye na wala na siyang pakundangan. Nung una niyan, kinakabahan pa yan, may takot, pero eventually, anong gagawin ng kasalanan sa kanya? Mamamanhid na siya. Ganon ang tinatagong kasalanan. Itong tanong ko ngayon sa inyo, meron ba kayong tinatagong kasalanan na hindi nyo pa pinagsisisihan? Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. Are you one of these people that is hardened of heart? Ang sabi ng Hebrews, kung naririnig mong tinig ni Kristo sa araw na ito, ngayon ang kaligtasan. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Today is the day of salvation. Ito ang inaalok namin sa inyo, ang ebanghelyo pa rin. Gusto nyo ng pagbabago, hindi nyo yan makikita sa inyong sariling kakayanan. Makikita nyo lang ang pagbabago at pagsisisi kapag tinangkilik ninyo at tinanggap ninyo ang biyaya ng Diyos sa ebanghelyo. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan ang magbibigay sa inyo, doon magsisimula. At kung ikaw, mananampalataya ka na, ligtas ka na, eto pa rin ang kailangan mo, gospel pa rin. Kaya wag mong iisipin, kunwari matagal na akong Kristiyano, alam ko ng techniques. No. Every day is grace. There will never come a point in life that you are so high that you will no longer need the grace of God. And there will never come a point in life that you are so low that you will never be reached by the grace of God. That's not true. The grace of God in the highest and in the lowest, grace yan. The mountains and the valleys of Christianity, grace pa rin kailangan mo. So, kailangan tugunan mo. Repent. Sisi ka. Magbago ka. Ilapit mong sarili. Huwag mong gayahin si Cain. Na kinakausap na nga ng Panginoon, pagtatanggol niya pa yung ganyang sarili.
No, pag kinakausap ka na ng Diyos, kung yung puso mo ay kinikilos na ng banal na Espiritu, huwag kang tumanggi. Ito na yung tsansa mo. Kasi tignan niyo nangyari kay Cain. Ano nangyari sa huli? In exile. Tinanggal sa presensya ng Diyos. Alam mo kung anong, that's typology. Anong mangyayari sa hindi tumatangkilik sa Diyos? Eventually, wala na siya sa presensya ng Diyos. Ultimately, matatapos ang alok ng Diyos sa inyo. Kapag di ka nagsisi, kaibigan, baka hindi ka mananampalataya, darating yung time, hindi ka na makakapakinig ng mensahe. Darating yung time, nandun ka na sa eternal exile. Ang tawag po doon, impyerno, Sheol. Okay, ang tawag doon ay yung eternal judgment. Okay, ang tawag doon is, yun, wala nang offer ang Diyos doon. Baka iniisip nyo po, totoo yung purgatorio. Na doon na lang, yung anak ko na lang ang mananampalataya para sa akin. Hindi po totoo yun. Haharap ka sa Diyos, ikaw lang. At kung wala kang abogado na sanctioned ng heaven, walang magtatanggol sa iyo. Alam niyo po kung sino yung abogadong yun na pwede lang. There is one mediator between man and the God and man. The man, Christ Jesus. Siya lang ang pwede magtanggol sa iyo. Kaya kung hindi ka tatangkilik sa Kanya, wala kang lusot sa paghuhukom ng Diyos. Sikain ka na eventually exiled. Eventually wala sa presensya ng Panginoon. Okay? So, mag-ingat kayo. Anong kasalanan ang itinatago nyo sa inyong mga puso? Mag-ingat. Baka patigasin kayo niyan one day. At ano naman ngayon yung kasalanan na ini-expose ngayon ng Diyos sa inyo? Ito ba'y tinutugunan nyo ng pagsisisi? Nagre-repent ba kayo? Huwag natin sayangin yung tsansa. Kung kayo, meron, kunwari, pasensya na po, laging ganito ang aplikasyon kung mag-asawa, nagkakaroon na kayo ng tsansa na nandyan pa kayo. Nakakita na kayo ng mga pelikula, di ba, na namatay yung asawa, tas sising-sisi yung nabuhay. Bakit nang huling ginawa namin nag-away? Bakit ang huling na, alam mo yun? Nandyan pa yung asawa mo. O andyan pa yung kapatid mo. Andyan pa yung mahal mo sa buhay. Bakit hindi mo gawin yung tama? Parang ganon. Yun na yung tsansa. Huwag nating palagpasin na ipabukas. Yung sinasabi ng Hebrews. Yun ang makikita natin. Napakamapanling lang ng kasalanan. Tama? Pwede mo malagpasan yung tsansa. Pero alam niyo, hindi iniwan ng Biblia ang kanyang mensahe about sa kasalanan, nandun na lang. Although the deception of sin is there, yung ikalawa mong makikita dito, the pervasiveness of grace. Ang pagiging mapagpapunyagi, pwede ba yun? The persevering nature of grace. Tignan ninyo, si Yahweh, insistent siya sa interaction, si God. Siya yung lumapit, siya yung patuloy na nagtatanong, siya yung naggagawad, siya yung lumalapit kay Cain. Maraming opportunities ng grace. Actually, sabi ni Yahweh sa verses 6 and 7, tinuruan niya pa. Si Yahweh, hindi tinanggap ang offering mo. Ito yung paraan. Yun yung verses 6 and 7. Verse 9 and 10, Yahweh is giving Cain a chance to admit your mistake. Andito na ako. Sino pang hinihintay ni Yahweh ni Cain na lumapit sa kanya? Yung mga hayop? Sino? Siya lang. Ito na si God, oh. Verses 15 and 16, tignan nyo to, even in judgment, ganun ka-gracious ang Diyos. Ito ang isa, bro, pag mineditate mo, kapatid, bakit kailangan pang i-preserve ni Lord si Cain? Nagkakonfrontahan na. Tumawad pa si Cain, papatayin nila ako. Actually, no. Even in judgment, meron kang tanda para hindi ka papatay ng kahit na sino man. Alam niyo, tawag doon, biyaya pa yun. Hindi deserve ni Cain yun. Pero binigyan pa siya ng, nakikita niyo yung pervasiveness ng Yahweh, ng grace niya. In other words, God's probing questions and queries are fatherly acts of opportunities for reconciliation. But Cain was oblivious. What's the principle? The grace of God is seen, ay nakikita, not just in His accepting of our worship, but also in His engaging us and interfering with our ways. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang po nakikita sa pagkakataon makapagsamba. Ang biyaya ng Diyos nakikita kung paano siya mangialam sa buhay natin. Ikaw siguro nandun ka na sa direksyon na papunta ka na sa kasiraan, pero bigla kang kikilusin ng Diyos. Maaring yung pinag-usapan natin kanina sa providensya ng Diyos, maaring may trahedya na pipigil sa iyo. Maaring merong sakuna, maaring may pandemya, maaring merong
kasakitan, kahirapan, may gagamitin ng Diyos para, huy, gisingin ka na, huwag ka dyan. Sometimes, ganun ng pagkilos ng Diyos sa atin. Hindi natin alam, ito pala para mas lalo tayo ma-preserve. Bakit hindi hinahayaan ng Diyos makapag-abroad ako? Baka pag nag-abroad ka, godless ka na. Hindi ko sinasabi lahat ng nag-abroad, godless. Galing sa abroad ang gospel natin. Dinala sa atin ng mga banyaga. Okay? Ang point lang, may mga time na kini-question natin ng pagkilos ng Panginoon. Bakit pinipigilan mo ako mangyari ito? Baka pag hinayaan ng Diyos pala, mas mapapalala ka. Kaya actually, yung pangingialam ng Diyos sa mga landasin natin ay biyaya niya. Pinipreserve ka niya through it. Hindi lang ang biyaya ng Diyos makikita sa pagtanggap ng, parang si Abel, pagtanggap ng pagsamba, pati pala sa paglapit niya at pag-alok niya ng ibang daan. Di ba? Sino makakapagsabi sa atin na yun talagang ultimate good natin? Yung landasin na yun. No one. It's only through God na malalaman mo that's the best. Tama? Kaya iwasan natin mag-isip na parang bakit ba sobrang pakialamero ng Diyos? Hindi, kaya ka nga biyaya pa nga yun eh. There are times God allows people, sige, in your own sin, ang tawag doon reprobation, kabaliktaran niya ng election. Ang paghirang, ang kabaliktaran niya ay pinabayaan. Okay? Nilagpasan ng Diyos. Ikaw, hindi ka nilagpasan ng Diyos. Nakakapakinig ka nga ngayon eh. Sa providensya ng Diyos, nabibigyan ka ng chance magsisi. Pero may pwede na, alam niyo, yung mga anghel, kaya niyang iligtas yun, pero hindi niya binigyan ng tagapamagitan. Walang magliligtas sa mga anghel na nagkasala. Pero meron sa mga tao na nagkasala. Alam niyo kung bakit? Binigay niya ang kanyang anak para mamagitan para sa mga tao. At yun ang inaalok, tatanggihan mo pa. Di ba? Grabe ang kasalanan ng tao, no? Grabe. Sobra na sa katalinuhan, sobra sa kayamanan. Pero ayaw pa rin tumangkilik sa Panginoon. Kaya ang problema ng tao, ba't di niya tinatanggap si Kristo? Hindi kahirapan. Hindi kasakitan. Ang problema ng tao, kasalanan. Kasalanan sa kanyang puso. So, mag-praise natin ang Panginoon. No? God is indeed gracious. With greater grace than our sinfulness. Inawit natin kanina. His mercy is more. Mas dakila. Mas marami ang habag ng Diyos. So, application. Do not despise the admonitions and interventions of God in your life. It is His means of grace for you. Huwag nating hamakin ang pangingialam at pag pinapagalitan tayo ng Diyos. Mga Kristiyano, kayo ba yung mga nakakaramdam ng pagpapalo ng Diyos? Huwag natin nahamakin yun. Because the Lord loves His children whom He disciplines. Pagmamahal yun ng Diyos para hindi tayo mapariwara. We should not be set on our own ways. Instead, trust God to deliver you. Kaya nga sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall bring it to pass. Anong pagtatama ng Diyos, ang tanong ko sa inyo, na binibigay niya sa providensya niya, ang iyong tinatalikuran ngayon? Mga kapatid, baka yan na lamang yung paraan para maka-escape ka sa kapit ng kasalanan. At kapag tinalikuran mo pa, baka wala nang susunod. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kasalanan natin na ginawa ni Cain, na pagpatay kay Abel. May nangyari doon eh. 'Di ba? Typology si Cain natin. Si Abel, anong typology niya? Alam niyo sa New Testament, there is one more. We are not hopeless. Pakinggan niyo to, napakaganda nito. For there is also another who died innocently and shed his blood, but not to cry for vengeance. Yun yung kay Abel eh. Naghihimagsik yung dugo ni Abel. Umiiyak ng Lord, revenge me. Parang ganon. Pero may isa daw na inosente na namatay. At ang iniiyak ng kanyang dugo ay hindi himagsikan. Alam niyo kung ano? Kapatawaran. It's not retribution, but redemption.
It's not vengeance, but salvation. There is one who died. His name is Jesus Christ. The innocent suffering of Christ. His blood cries out for those whom He saves and says, Father, forgive them. Ganda ng ginawa ni Kristo para sa atin. Tama? Hindi lang siya parang si Abel na natapos lang. Yung kanya, may napagtapusan yung kanya. May napagtagumpayan. Kaya nga sabi ng Hebrews 12:24, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Yun ang sabi ng tungkol kay Kristo. Siyang tagapamagitan ng bagong tipan na ang kanyang dugo ay ang pagkakaroon ng ating kapatawaran. So place your trust in Him. Bigay mo sa Kanya, kapatid. Kung ikaw wala ka pa kay Kristo, walang lumalapit sa Kanya na tinatanggihan niya. Lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya at pagsisisi. At tayo mga alagad, thank God for His pervasive grace to undeserving sinners such as you and I. We should not be like Cain, who despised the grace of God and ended up in exile and away from the presence of the Lord. We should be like Christ. He accepted the Father's will. Doon tayo. Conclusion, the only way to escape the self-destruction of sin is the accepting of God's grace greater amidst all of it. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mensaheng aming napakinggan. Salamat dahil may dugo na spill, na naibuhos, na hindi po humihiyaw ng paghihiganti, pero humihiyaw ng kapatawaran para sa amin ng mga kasalanan. Nawa lahat kami ay tumangkilik sa dugo na yun, sa ginawa ni Kristo naming tagapagligtas. Panginoon, samahan niyo kami sa buong araw na ito at patuloy ng inyong biyaya ay sariwain namin sa aming pag-aalala at pagdadaupang palad sa isa't isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.